in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Nothing that I might want, and all the things that seem so dear, I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Lunes? Wow! Parang kailan lang nagsimula ang araw, ang buwan ng Oktubre. Nasa October 11 na po tayo. Wow! Good morning! Good morning po sa lahat na nakikinig. Salamat po sa inyong pagpatuloy na sumasubaybay sa ating morning devotion po. Our live stream, Insight from His Word. This is your friend, your brother in the Lord, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa city ng Davao. Okay, so madayaw na aga sa inyong tanan. Okay, saan sulok ka man ng mundo, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na ang ating mga ginagawa ay napapansin ng Panginoon yon. So, kumusta po ang ating simba kahapon? And I hope that you enjoy your presence, you enjoy the fellowship, even though that it is not 100%, no? Ang ating attendance sa simbahan. Pero at least tuloy-tuloy pa rin tayo. Good morning sa aking kaibigan dyan sa Lingig, si Pastor Raul Banilla. Doy, may buntag dira sa inyo. Kumustang panahon diha sa Lingig, sa Surigao. And also to Brother Julius Induyon. Good morning sa imo dira, Brother Julius. Thank you so much.
And we keep on praying for you. And also to my pamangkin, Rick Bayaksan. Kumusta ngay? Medyo na ano ka, nakasalang mailo ka na kayo DJ niya. Hindi ko na kayo nakita minsan sa ating tawag nito, sa ating devotion. Kumusta ngay di Biagyo? So naimbag na bigat mat ni kini Ma'am Jocelyn Magayon di Panabo City. Bakit ada na tigumatang talo. So good morning sa inyo dira sa Panabo City. May buntag yun sa inyo. And yes, to Brother Julius Induyon, thank you for watching and thank you for your listening sa ato nga devotion. So kahapon salamat kami sa Panginoon na natuloy-tuloy na pong aming simba at kahapon maganda ang ng signal kaya maganda yung live stream namin. So wow, maayong panahon dira sa inyo pastor, no? Pag hinautunta nga time will come makabisita ko dira sa lingig sa inyo. So thank you so much, no? Og sa tagsa sa ato ang Ginoo yun nagauban. And last night I was at my friend, no, sa isang pastor na kanilang ministry sa mga DIF. So I was able to visit them. Gabi na ako umuwi. And also to Irene Andamon Dalisay, good morning dira sa inyo sa New Katipunan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta ang simba kahapon? Ay, good morning sa inyo dira, Brother Arvin and the Andamon family, sila ni Jean, and to your mother also, and to Pastor Ruiz and his family, Pukdol family, sino pa ba? No? Mga iba-ibang mga kapatid dyan, no? Mga Christian dyan sa Santo Tomas, especially sa Katipunan, yung Katipunan sa Redeem Baptist Mission. Okay. Good morning also to Pastor Randy Ritisa. Doy, may bundag dira sa inyo. Thank you also for watching. God bless you all. And Charlene, to the kids. At sa mga pagtuturo ng module dyan. Tulungan, tabangi po doy si Charlene para dili magsimangot. Kanus alita pwede mag-adto sa lingig. Okay? Sulti lang kay atong preparahan ka na doy, no? Gusto ko mo-adto dito. And also to Jean Fernandez Infante diha sa Taguig, diyan po sa Taguig. Good morning po sa inyo diyan. And also to Ling Ling, no? Ling, kumusta dira sa Canada? How's the situation there? So good morning sila sa inyo. I don't know anong oras diyan sa Canada as of now, okay? So thank you so much, no, sa ato nga mga kaigsuunan sa Ginoo. We would like to appreciate, or we would like to recognize ang kaayog yun sa Ginoo, no? Talaga ang Diyos ay talagang isang Diyos na mapagmahal, palaging nakikinig sa atin. So kagabi nga doon ako sa kanila ni Pastor Joshua Aswela, no? Aswela. And Ma'am Jo, thank you so much, no, sa inyong tawagan na ang pasalubong. Okay. Next Sunday I will be there. I will speak to their school anniversary, I think, no, that will be on the next Sunday. So see you there. Okay. And also to ang mga staff din sa school, thank you so much. God bless you there. And also to Pastor Richard Santonia, Doy. Labs, ato na yung kuan ng parola. Okay, no? Nindot ba dito? Gusto po ko dito nga bisita mi dito da. Okay. Yes, Jen, good morning. Kumusta mo diha sa Manila? Hope and pray na ang Ginoo gyud magpakamaayo sa ato. Let us pray. Father, so now this morning we would like to appreciate and thankful for what you have done to us in the past days, especially the weekend, that the Sunday kahapon we're able to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for some members who were able to come, and thank you so much, Lord, that you've been there with us. And thank you so much, Lord, that we were able to bless from your words, and especially sa fellowship din po namin.
mga kanta, at salamat Panginoon for that. And we pray, Lord, for your goodness to each one of us. Lahat po nakikinig, lahat po na nanonood, Lord, bigyan mo sila ng mga blessing at ang kanilang intimacy, their intimate relationship with you, Lord, I pray na it should be very close. And we were so thankful, Lord, because of that relationship, we received the blessing. And thank you for how you've been good to us. Lord, help us that our relationship could not be optional, but it should be fundamental. It should be essential. Lord, I pray that it will not be incidental. It should not be supplemental. So Lord, salamat sa mga reminders na galing sa salita mo. Lord, I pray for today, ang bawat isa, mga nagtatrabaho, mga nagdadrive, motorman or four wheels, I pray, Lord, for safekeeping to them. And sa kanilang mga trabaho, give them wisdom, strength. At sa mga kami na mga naiwan sa bahay, nagbabantay sa mga bata, Lord, ingatan mo ang mga estudyante din po namin na nag-aaral through online. Sa mga teachers, Panginoon, also my wife, and also to my daughter, si Karen, si Casey, ang aming apo, si People sa kanilang pag-aaral through online. So I pray for them, Lord, that wisdom at then ang adjustment, Panginoon, makuha na rin. Also to Mats and Jem, I pray, Lord, for them, trabaho nila, si Mats sa kanyang pagta-travel, going sa kanilang project, I pray, Lord, for that. At ang kanilang mga ginagawa sa buhay, Lord, it should be from you. Plano mo yan para sa kanila. At ang their kids, si Nay, si Peebles, Lord, will be with them to sa aming mga apo, Panginoon. I pray, Lord, for Pastor Joshua as well, and Ma'am Jo, and the kids, and the ministry sa mga DIF, Panginoon. I pray, Lord, for them. At tuloy-tuloy ang kanilang ministry nga ibinigay mo po sa kanila. I pray, Lord, for Pastor Raul Banilla, dun po sa Lingig, Indoyon family din po. Continue to sustain them, comfort to the Indoyon family as their mother is already in your place. So, Lord, I pray na makomfort mo sila. I pray also for Pastor Retisa and his family, Charlene, the kids, na kanilang ginagawa sa araw-araw, Lord, Retisa family, and also to Abby, anak nila ni Marites, sa ni Ronron Magadan. I pray, Lord, for total healing. I pray, Lord, for all the believers. No? Pastor Santonia, I've been praying for him and his family. Bless them, Lord. Ang ministry sa Magsaysay. Roslyn Bagi, Panginoon. I pray also for her and her family, sa kanyang trabaho, kanilang family din, Lord. I pray that you should be with them. I pray for Jen and Infante, Panginoon, doon po sa Maynila. Take good care of them, provide also their needs. And also to Brother Victor C, continue to sustain them, Lord, sa kanyang mga recovery ng Panginoon galing sa operation. And also to his wife, si Myra Joy. So I pray, Lord, for them. I pray also for Sister Sharon Magabion doon sa US, Panginoon. I pray, Lord, for loving kindness and her generosity to us. Continue, Lord, nga mag-manifest gihapon magpadayon. Also to Brother Tutong Delcano, doon po sa Kirayan and his family. Bless them, Lord. All the people there. So I pray for Mangagoy from Nindal Baptist Church. Continue to be with them. Pastor Dapar sa Santo Tomas, I pray also for him, Lord. Sustaining grace for his family and the church. And also to Andamon family, Panginoon. No? Sila ni Irene, sila ni Arvin Dalisay, and Pukdol family, Pastor Ruiz and his family, Lord, I pray for them and continue to sustain them, Lord. Si Ruel, Pukdol, and Mary Grace, kanilang family, ang trabaho ni Ruel, and continue to sustain them also, Lord. Kanilang mga ginagawa sa araw-araw, panalanginan mo, Panginoon, at isustain mo din po sila. Ingatan mo kami, Lord, sa pandemic na ito. Ingatan mo ang bawat isa. I pray for our government, our president, our mayor here in Davao City. And all the frontliners, I've been also praying for them, Lord. I've been praying hinay-hinay, mawala na itong pandemic para there will be no fear. But I know, Lord, na may mga purpose ikaw why it happen. So, Lord, thank you so much. And I pray for Northside Baptist Church, all the members, Lord, all the families, the kids, and mga estudyante, mga natatrabaho
O Lord, sustain them, Lord. Si Ading sa kanyang pag-aaral through online, Panginoon, help her, Lord. Wisdom sa iyang mga pangailangan at ang aming, Lord, financial needs. Lord, we commit this everything to you because I know na ikaw gido nga mag-provide good. Lord, for our loved ones, my mother, my sister, brother and sister, at sa Gumatdang, Bayaksan family, I pray also, Lord, for them, Balakdaw, and Madalag, Brother Frankie, and the rest of mga Christian doon, Panginoon, sa Gumatdang, Itugon na Benguet. Pray also, Lord, for Habaro family, doon po sa La Union, Pastor Mimon Oliverio and his wife, and all the members ng Harvest Baptist Church doon po sa Bacnotan, La Union. So thank you so much, Lord, for that. Mr. Era Torre, salamat na naging negative ang kaniyang swab test. Lord, ingatan mo rin po siya sa kanyang trabaho. All of us, Lord. So we keep on being on you, Lord, for today. Take good care of us. And we commit everything to you today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sino ba? Yes, to Grace Notarte, good morning dra sa inyo sa Bindoy, Negros Oriental. And also to Brother Hisos, to Coronel dra sa Simirara, good morning sa inyo dra, no? Good morning sa inyo dra, bot. Kumusta ka mo? And also to Mary Grace Serrano, mate, kumusta ka na? Okay, good morning din sa imo dra sa Maynila o sa Luzon. Na ingat ka, na ang iyong mga ginagawa sa araw-araw kasi as a nurse. And also to Pastor Aban Lanaban, good morning din po sa iyo, Pastor. And also to my batchmate, another batchmate, Emily Pabiona. Salamat, no? Ang mga batchmate ko talaga nanonood, no? Si Emily, and also to happy birthday pala sa ating isang batchmate, no? Si Elia. Okay, taga Nili, pero I don't know what is nakalimutan ko ang apelyido niya. Pero dito magkalapit lang kami, no? Sa Bukidnon siya, lapit lang kami talaga. So thank you so much. And also to Grace. Kumusta na Grace, ang buhay-buhay diyan? Yes, good morning also to my ihado, Pastor Dapar. Okay, so thank you so much. So may buntag sa tanan and may So salamat sa kay brother kay Bibot Coronel. Okay, good morning Pastor Ray Boy. Boy abi ang tawaganay mo, no? So thank you also praying for you there in Simirara, Pastor Kapagi and the rest of mga Christians dan. God bless you, no, sa inyo tanan dira sa Simirara. And also to my Maninoy, Engineer Felix Oxinia, doon po sa Calaca, Batangas. Good morning. Also to Sharon Gavion sa US, good morning din po. And also to Brother Tutong Dilcano sa Kirayan, Miagao. Mayang aga dara sa inyo ton, mayad nga aga dara sa inyo. So thank you, no, thank you. Game number 6 karon. Okay, I think nagasugod na. Nagsa-start na ngayon ang game number 5. Okay. Yes, to Pastor Nemrad Otakan, Pastor, mayang buntag dira sa imo. Kumusta ang buhay-buhay diyan? Okay? And thank you sa imong bagong salamat sa Radio Ministry nga nasugdan, Pastor. I salute gyud sa imo, saludo gyud ko sa imong dedication sa pag-alagdan sa Ginoo. And all the rest sa mga Kristohanon, mga pastors, street preaching, wow. Salamat na nagpapatuloy diyan, no? To Ma'am Rose Caniete sa Tagum City, mayong buntag dara sa inyo. Kumusta, ma'am? Kumusta? Kanus ata magpa-Amerika? Okay. Regards to Pastor Rodel. Okay, good morning dira sa inyo tanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. So yes, to Engineer Bibot Monteclaro, mayong buntag dira sa imo, friend. Kumusta? Pwede na natuhulamon ang kuan. Pwede mahulam na ang nabara. Dalon tana mo sa bukid ba, no? Dito sa farm nila ni Mats. Okay, good morning. And magandang background ba? Hanapan natin ng magandang background. No? Okay, ito lang kasi dream house natin to eh. Okay. So, Psalms 47 na po tayo. Actually, this is the part 2 ng ating meditation sa Psalms 47. Verses tayo? To Pastor Rina Acosta, good morning. Dara sa
Mangagoy. And also to my Ihada, Marifi Berdos. Ihada, kumusta? Si Ihado doon, kumusta? And also to your lady, ang isang anak na dalaga. Good morning. Yes, Pastor Rinan, good morning. God bless you also there with Pastor to your family, and also to Pastor Espero and Ma'am Carol. Good morning. Okay, so thank you so much, no? So Psalms 47 po tayo. 9 verses po ang Psalms 47. So, you know what? Our praise of God is a timeless act of worship. Remember that. Ang ating pagpasalamat sa Panginoon, ang ating mga ginagawa, that is a timeless na ginagawa natin sa ating worship sa Panginoon. You know what? We can look at this psalm from the 3 different points in time. Itong Psalms 47. First, we can view it from the historic past. Historical. So this is one of the 3 psalms that highlight Hezekiah's great victory over Sennacherib. Sennacherib po isa sa mga hari din po ng Babylon, no? So, pag mabasa natin, pag may time po kayo, basahin nyo po ang Psalms 46 to Psalms 48. So makikita nyo po dyan. So Kuya Ramon Garcia, dyan po sa Canada, good morning, no? Kuya Ramon, may bantag, no? Salamat sa imo nga pag-agi. So what did the Lord do for the people of Judah? So makikita po natin yan sa Psalms 46 to 48. You know what? He came down in verse number 1 to verse number 4. Makita natin dyan that he came down. And then in verse number 5, he went up. Diba? And then in verses 8 and 9, he sat down. 3 action na ginawa ng Panginoon. Bumaba siya dito. And then bumalik na gano siya. He went up. And then umupo siya. You know what? This is a picture of what the Lord did for us. Ito mga bagay na ito. He came to the earth to die for our sins. And after that, he resurrected and ascended to heaven. And then he seated sa tabi ng kanyang Ama in heaven. So 3 bagay na nangyayari sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. That is the historic past about what God did to the nation of Israel. So he came to earth to die for our sins, and then was been resurrected, and then now seated in heaven. So not only that we could view this psalm in the historic past, but also we can view the psalms from the prophetic future. Israel has yet to go through the time of Jacob's trouble. I don't know if you could remember the Jacob's trouble when he wrestled against God, di ba? But Jesus will come down and win the victory. In Revelation chapter 19. And Israel will enter into the glorious praises of the Lord. Okay? So, Jesus will come down and win the victory. Babasa natin yan sa Revelation chapter 19. So today, all nations rage. But in the future, they will praise Him. Kita mo sa ngayon na panahon, talagang ang bawat bansa, may mga problema, may mga sitwasyon na hindi mo malalaman. But you know what? Time will come that sa ating pong buhay, sa ating mga ginagawa, we will wait for the time that all the people will praise the Lord, will glorify Him. So Jesus will come and establish His kingdom. And He keep that promise to Abraham to multiply his descendants so that they are innumerable. Hindi natin Pastor Alice Balgos, Amati, good morning, bye. So Abraham was been given to that promise because God said, go and multiply. Diba? And ano pa sabi niya sa kay Abraham? Manging ama ka ng maraming bansa.
He will be the father of all nations. So, that is the prophetic future na tinitingnan natin sa sinasabi ng Book of Psalms 47. And then, pang-tatlo po, we could view this psalm from the practical present. The historical past of Israel or the situation, and then the prophetic future, and then the practical present. You know what? To worship God means to render to Him all the praise and adoration of our heart. Yun po ang dapat na ginagawa natin the moment that you worship Him. To worship the Lord, it is not optional. It is not supplemental. It is not for convenience. Ang pagsamba, ang pagbigay ng praises sa Panginoon, o to worship the Lord. So to worship God, it means to render to Him all, not half, but all, wholeheartedly. The praise and adoration of our heart. And that is the total response of all we are for all that He is. Ang response po natin, ang ating action po, because of what God has done at kung ano siya. For all that He is. So the Psalms give us pointers about worship. He give us hints or pointers. First, the center of our worship is God, according to verse number 1 of this chapter 47. So we worship an victorious God. We worship the victorious God. He's not a dead God. He's not a loser God. So we worship a victorious God. And second, the purpose of our worship is to exalt Him in verse number 9. Diba? That is the purpose. We don't go to the church, we don't go to church, we don't go to worship Him in order that we could please the pastor or the religious leaders or the people there. No, we attend, we join to worship God because we want to exalt Him. We put Him above all. We are to magnify His greatness. Praise is a witness as well as an experience of worship. So let's exalt the Lord, for He is worthy of our praise. Hallelujah. Praising God knows no time boundaries. No? Pag ipapapurihan natin ang Panginoon, alam po natin, there is no time boundaries. His people always have and always will praise Him. No? Sabi ko nga, hindi dapat optional, hindi dapat supplemental. It should be fundamental. It should be essential. Ang pagbigay ng papuri sa Panginoon. To the Hordan family, to Oka and Jean, good morning. No? Kamusta ka mo dira? Nasa Bacolod. We praise God to exalt Him and to magnify His greatness. Do you worship Him with praise? Every time ba na magsamba tayo sa Panginoon, dala-dala natin ang pagpasalamat at ang ating pagpapuri sa Kanya? And we are not dragging our feet to worship Him? And it is not an obligation, but it is what? It is the sign of respect and reverence to God. Kasi pag obligation, ibang klase yun, di ba? Katulad sa trabaho. Kahit ayaw mo magtrabaho, because you're obligated to do, kasi baka matalsik ka, you should go. That is not the way we worship God. So we should render to Him all the praise and adoration of our heart. Di ba? And that is the total response of all we are for, all that He is. That every time that you worship, nag-i-enjoy ka, you are excited because you're going to meet the God. You will sing praises sa Panginoon. And that is our act of worship. That is why our praise of God is a timeless act of worship. So,
We praise God to exalt Him and to magnify His greatness. So the question is this, do you worship Him with praise? Hallelujah. Yan ang mga tanong na tayo lang po ang makasagot nun. No? At praying na ang bawat isa sa atin po ay talagang ma-realize natin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. And praying po na bawat isa sa atin, mayroon po tayong desire na papurihan ng Panginoon in season or out of season. Diba? In sickness or in health, in richer or in poorer, dapat po pasalamatan natin ang Panginoon. So, salamat muli sa ating itong time na binigay niyo po o binigay ng Panginoon sa atin. At sana po mayroon tayong natutunan at magpalakas sa atin at maging aktibo tayo sa ating intimate na relasyon sa Panginoon. Okay? So we're so thankful for that. To have an intimate relationship sa Panginoon, it is already a blessing. That is the key to blessing. Okay? So, pag natanggap mo yan, wow, you receive the greatest gift to have an intimate relationship sa Panginoon. Okay? So, salamat. Ito pong ating live stream morning devotion every 8 o'clock sa umaga po, Monday to Saturday. Insight from His Word. Ito po yung kaibigan na pastor, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. Okay? So, pag ma-miss mo po ito, you can go to our YouTube channel and then you should look sa aking pangalan doon. You could subscribe, you should follow, you could share, and you could do the watch party after this so that your friend also makarinig din po sila ng salita ng Diyos. Okay, salamat po at praying ng Panginoon, thank you to Pastor Josh Aswela. Grabing istorya natong kagabi nung Pertikalawig, abtanta lapit alas 10. So see you there on on Sunday. So God bless us all. Okay, so Doy, prepare ta kay mo adto sa kay Pastor Vanilla sa lingig. Okay, so God bless us all. Ang Ginoo mag-uban gyud sa ato. We will listen to our hymns and to Kuya Ting Tubal. May buntag dira sa inyo Kuya Ting, no? Sa Loacan, sa Baguio City. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging daan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama.
Sugat